Kumusta? Kumain ka na ba? Alam mo ba, ayon sa, sabi nila, at iba pa. Ito ay mga paunang salita na talagang makukuha ang ating atensyon kahit pa sino ang nagtatanong o nagsasalita. Ito ay ilan lamang sa halimbawa kung paano magiging kaabang-abang ang sasabihin. Ngunit hindi lamang ito magagamit sa simpleng pangungumusta o pakikipag-usap sa kaibigan at ibang kakilala. Dahil ang paggamit ng nakapupukaw na salita, parirala at pangungusap ay higit na kapakipakinabang sa pagbuo ng teksto o sulatin. Bago pa man ako magsimula ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Magandang araw, ako po si Bea V. Montemor, mag-aaral mula sa MAC 201 at ang paksa natin ngayon ay ang mga bahagi ng teksto. Ngunit, bago ko tuluyang himayin ang mga ito, nais ko munang bigyang pakahulugan ang teksto. Ang isang sulatin o teksto ay bunga ng isinasagawang pag-iisip, pagsusulat at pagre-rebisa. Ito ay binubuo ng tatlong bahagi, ang panimula, katawan at wakas. Bilang mag-aaral, masasabi kong hindi na mawawala ang mga aktibidad kung saan kailangang sumulat ng sanaysay, tula at marami pang uri ng teksto. Ito ay lubhang mahalaga upang malaman ng mga guro kung nauunawaan ng estudyante ang mga aralin na pinag-uusapan sa klase. At ang magiging lalim o lawak ng nilalaman ng sulatin ng isang mag-aaral ay masasabi nating nakabatay sa kanyang naging pag-unawa sa mga itinuro ng kanyang guro. Ayon din sa aking nabanggit, ang sulatin o teksto raw ay bunga ng isinasagawang pag-iisip, pagsusulat at pagre-rebisa. Tama yun, at hindi lang ito basta pag-iisip, pagsusulat at pagre-rebisa, kundi ay masusi at tunay na pinag-ukulan ng sapat na oras at panahon bago masimulan at mawakasan. Pero bago pa tayo dumako sa pagbibigay kahulugan sa mga bahagi ng teksto, alam niyo ba na may paraan upang mapadali ang pag-alala rito? Opo, mayroong mainam at madaling paraan upang maalala ang bawat bahagi ng teksto at ang dapat na nilalaman nito. At ito yun. Ito yun. Pagkain. Baka yun yung maisip nyo. Ba't pagkain? Akala ko ba bahagi ng teksto ang pag-uusapan? Opo, hindi pa rin tayo nalalayo sa ating paksa. Dahil ang burger na yan ay makatutulong upang maging mabisa ang ating pagsulat. Opo, malaking tulong ang burger na yan. Hindi dahil mabubusog tayo kung kakain tayo nito, kundi dahil magiging gabay ito sa anumang uri ng teksto o sulatin na ating gagawin. Kaya naman, kung handa na kayo, ay mas handa na akong formal na simulan ang ating talakayan. Ang pagsusulat ng sanaysay ay kasing dali ng paggawa ng burger. Opo, tama ang inyong narinig at tama ang nakikita ninyo sa inyong screen. Basta't may sangkap ka, makagagawa ka na ng burger. Tulad din ng pagsulat. Hindi lang ng sanaysay, kundi ng kahit anong uri ng teksto. Kung may sapat kang ideya, kaalaman, inspirasyon, at pag-uukulan mo pa ito ng oras upang pulidong magawa, nako, paniguradong magiging siksik, liglig at nag-uumapaw at nakabubusog pa ang sulatin na iyong magagawa. Gaya sa ating nalalaman, ang top bun ay makikita sa unang layer o pinakaibabaw ng isang burger. Kasi nga, top bun, top, sa taas, sa tuktok. Ito ay maihahalin tulad sa pamagat at simula ng isang teksto o sulatin at ito ang kahulugan ng pamagat o titulo. Ang pamagat ang siyang unang makikita ng mambabasa. Dapat na ito ay kawili-wili, kaakit-akit at dapat na maging isa sa dahilan kung
Bakit gugustuhin ng mambabasa na magpatuloy sa pagbasa? Dahil kung ang pamagat ay kakaiba at parang pana ni Cupido na sumibat sa puso't isipan ng mambabasa, paniguradong malaki ang posibilidad na tumuloy siya sa pagbasa ng tekstong inihain sa kanya. Simula o introduksyon. Maaaring isang pangungusap lamang ang simula o introduksyon, ngunit kung minsan ay nangangailangan din ito ng higit pa sa isang pangungusap. At narito naman ang katangian na dapat makita sa simula. At gaya sa nabanggit ko kanina, sa pamagat pa lamang, dapat ay maging kaakit-akit na ang titulong pipiliin ng manunulat. Dahil parehong sa pamagat at sa simula, nakabatay kung sulit ba sa pananaw ng mambabasa ang pag-uukol ng panahon upang basahin ang nasabing teksto. Pero ating alalahanin na hindi limitado sa mga katangiang ito ang dapat na pagsulat ng manunulat. Dahil may ilan pang paraan upang maging mainam at malinaw ang pagbuo ng simula o introduksyon. At ang ilan ay pagkatapos ng top bun o ang pamagat at simula ng teksto, kasunod naman ay ang karne, gulay at iba pang mga sangkap ng burger. Ito ang nilalaman, kung kaya't maihahalin tulad ito sa katawan ng teksto o sulatin. Ang katawan ang siyang sumusuporta sa simula o introduksyon. Dito inilalahad ang lahat ng patunay para sa ganap na ikauunawa ng mambabasa sa teksto. Kaya naman ito ay tinatawag ring analysis o pagsusuri na bahagi. Dahil matapos ang mga katanungan sa simula at kung ano pa mang pagiging malikhain ang paunang ginawa ng manunulat sa introduksyon upang mapanatili ang mambabasa, dapat na maikonekta naman niya ang bawat kaisipan na kanyang binanggit. Dito sa katawan ng teksto, mahalagang maging detalyado ang paglalahad ng mga ideya tungkol sa pangunahing paksa. Mas maraming makatotohanang halimbawa, ebidensya, o dahilan na susuporta sa pahayag sa introduksyon, mas maganda. Dahil sa simula, sadyang mag-iiwan ang manunulat ng pagkabitin na pakiramdam sa mambabasa. Sadya na hindi pa buo ang mga ideyang binabato sa unang talata. Kaya naman, dapat na ibuhos ng manunulat ang lahat-lahat na kanyang nadarama at nalikom na mga impormasyon na makatutulong upang maging siksik, liglig, at nag-uumapaw sa sustansya ang kanyang sulatin. Ngunit, hindi lang yon natatapos doon dahil dapat nating alalahanin na kritikal ang katawan ng teksto. Dapat kasing mapatunayan ng manunulat na mahalaga at may saysay ang kanyang sulatin. Gaya sa isang burger, ito ay ang parteng kaabang-abang dahil nandito ang nilalaman at ang pinakalasa ng sulatin. Dapat na tumatak ito sa mambabasa. Dapat na madama nila ang kanilang kaugnayan sa teksto na ang babasahin ay mapakikinabangan nila at hindi basta pagsasayang ng oras ang mangyayari. Sapagkat ang anumang sulatin ay itinakda upang basahin at kapulutan ng panibagong kaisipan. Yun ang layunin nito. Kung walang kabuluhan ang nilalaman at hindi ito babasahin ninuman, ito ay hindi mapakikinabangan. Gaya muli sa burger, dapat malinamnam ang palaman, hindi kulang-kulang ang sangkap at syempre masarap ang kombinasyon ng gulay, karne at iba pang rekado. Dahil kahit na sino, hindi gugustuhin mabitin o makulangan sa palaman ng burger. Kaya dapat sa katawan ng teksto, ganun din. Hindi dapat mabitin ang mambabasa. Dapat ay mabusog siya sa kaalaman at matakam na mas bumasa pa ng mga teksto na makatutulong upang mapaunlad at mapalawak ang kanyang kaisipan. Panghuling parte ng burger ay ang bottom bun, na katumbas naman ng wakas o konklusyon sa isang teksto. Tulad sa top bun at bottom bun ng burger, ang huling bahagi ng teksto ay hindi rin nalalayo sa simula.
Halos kambal ang introduksyon at konklusyon dahil pareho nitong pahapyaw na binabanggit ang laman ng buong teksto. Ang iniba lang ng wakas ay dapat na mabuod ng manunulat ang kabuuan ng sulatin at muling banggitin ang mahahalagang kaisipan na nabanggit sa una. At ito ang ilan sa mga paraan upang mawakasan ng manunulat ang isang teksto. Ngunit, gaya sa mga naunang suhestyon sa pamagat, simula at katawan, hindi naman limitado sa mga ito ang paraan kung paano wawakasan ng manunulat ang teksto. Malaya siyang maging malikhain kung paano ba ang kanyang gagawin. Ang mahalaga ay mapaalala niya sa mambabasa kung ano ang dahilan kung bakit isinulat ang teksto, kung ano ang saysay nito, at kung bakit napili ang paksang itinalakay. Basta dapat na maging isa at kaugnay sa pamagat, simula at katawan ang mga huling pangungusap na ilalagay ng manunulat sa wakas o konklusyon upang mas maunawaan at mapahalagahan ng mambabasa ang teksto o sulatin. Sa kabuuan, ang bawat parte ng burger ay mahalaga. Ang top bun at bottom bun ang siyang humahawak, nag-uugnay at sumasalo sa karne, gulay at iba pang palaman. Upang maging mas katakam-takam, dapat na maging siksik, liglig at nag-uumapaw ang burger. Tulad ng teksto o sulatin na bawat salita, parirala, pangungusap at talata ay napakahalaga rin. Hindi maaaring isang parte lang ang punong-puno ng nilalaman na kaaabangan ng mambabasa. Dapat ay lahat-lahat, mula pamagat hanggang wakas, ay magiging kaabang-abang sa mambabasa. Bilang panghuli, dapat na pumili ng tamang mga salita ang isang manunulat dahil hindi nangangahulugang maganda pakinggan, angkop na kaagad sa paksa o sa mambabasa. Mahalagang alam ng manunulat kung sino-sino ang magiging taga-konsumo o mambabasa ng kanyang sulatin upang maging akma at malinaw ang kanyang gagawing pagpapahayag ng kanyang kaisipan at mensahe. Ika nga sa wikang Ingles, choose the right kinds of words. It's not what you say, it's about how you say it. Dahil hindi ganap na mapakikinabangan ng mambabasa ang isang tekstong binasa kung hindi naman niya maunawaan ang mga binanggit ng manunulat. Kaya yun lamang po, sana ay malinaw ang ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, salamat at paalam!